Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga po, Pilipinas! Good morning, Ricky Girl! Good morning, Cathy! Wasakan Wednesday na naman po ngayon. Unang araw ng Abril. Ang Akalain bilis, mo, di ba? no? Akalain mo. Grabe. Parang kailan lang. Ang mga pangarap ko'y ano na, kakanta na ba Hanggang doon lang ako. Hanggang doon lang tayo. Parang kailan lang. O April 1 na po. Oo. Kahapon po, sweldo. Sana po may natitira pa rin sweldo dahil super long weekend ngayon. Bukas, di ba? I'm sure marami dyan nag-budget na. Nag-budget Para na, nagtabi na. weekend, Oo. ano? Kasi yung mga government offices, half day today. Ano na lang sila, work from home. Work from home in the Oo, morning, in and the then morning. after, Tapos afternoon, o pwede malaya na na sila, sila. maglamierda. Kung may budget maglamierda. Marami po nagsistaycation. government eh. O, kaya, So, maraming depende kung bonus. anong Sa posisyon. bagay, hindi naman lahat nakakatanggap na maleta. Yes. Yung So, iba't marami talaga sa atin na talagang araw-araw talagang nagsusumikap magtrabaho, ng marangal. Nagbabanat ng buto. Oo. O, di ba, gumigising ng madaling araw Aray para ko. lang makahabol sa bus, sa Oo, tren, tama. sa jeep, sa Oo, tricycle, LRT, MRT. yan. Oo. Oo. So anyway, Wasakan Wednesday, kung kayo po ay nakikinig po sa Radyo Aguila 1062, good morning po sa inyong lahat. Kung kayo po ay naiipit sa traffic na parang wala. Palayata ngayon, oo, wala. ang bilis. Alam mo kagabi, I had a dinner in Makati. Oh. Would you believe it? Oh. It took me only 20 minutes. Wow, usually ilang minuto? 40 minutes to an hour. Wow! So kagabi pa lang wala ng traffic? Wala ng traffic. So hindi ko nga alam kung dahil nga tao ay sobrang taas ng produktong petrolyo o dahil nag-umpisa na yung long Lumayas na weekend, yata. lumayas na. Oo. Pero nevertheless, tuwang-tuwa ako kasi I left my house at 6 o'clock. I got to Sarap my dinner at naman. 6:30. Oo. Tapos umalis ako ng dinner, nakikain lang ako kasi sabi ko may Eat and trabaho run. ngayon. Eat and run. 8:30 umalis ako doon. 9 o'clock nasa bahay na Wow, ako. ang sarap ng feeling na 9:30 ganyan. sleeping beauty na ako. 9:30 pa umpisa pa lang ako ulit ng trabaho. Oo nga. Ako naman, ang karanasan kong kagabi, dahil natapos yung newscast, yung Mata ng Agri International, alas 10:30 ng gabi. Oo. So, nag-ayos-ayos pa dito. Oo. Alas 11, naku pa, pinapaka-traffic sa EDSA. Traffic? Bakit? Dahil sa mga bus stations naman. Umaalis. Oo, umaalis. Oo. Ah. So, kagabi siguro humabol yung iba para siguro Oo. ngayon, dahil sabi nga natin, Half day. asahan natin mamaya yung pagdagsa ng mga tao Tao, sa oo. Pantalan, Oo, sa oo, mga PITX, Yes, diba? correct, So oo. kagabi naghabol sila, kahit yung kotse. Oo. Kahit sa kotse kagabi. Talaga? May Carmageddon. Carmageddon at Oo. 11 o'clock in the 11 evening. o'clock. Okay, nevertheless, sabi nga Oo. natin, maski na kayo ay whether you're at home, at the office, or anywhere in between. Ito na po ang aming swabing pangbungad ngayong Wasakan Wednesday po. Viral ngayon po ang video na ibinahagi po ni Teacher Jaylene. I hope I pronounced it correctly. Ghislaine Granada. Ayan, si Ghislaine Granada. At hindi nakakapagtakang pinusuan ito ng ating mga netizen. Ang video kasi po ay Recognition Day ng grade 7 students po sa Bunawan National High School sa Agusan del Sur. Saan simple lang aakyat sana yung sa entablado ang estudyante na si Sarah Jane para tanggapin yung kanyang parangal. O mag-isa lang siya umakyat. Ayan, kung kayo nanonood. Mag-isa siya umakyat para tanggapin ang medalya at certificate na bunga ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral. O pero wait! Biglang Ayun! nagulat ang lahat. Oh my! Lalo na si Sarah Jane na ang may umakyat din sa stage at lumapit sa kanya. Walang iba ko hindi ang kanyang nanay. O di ba na si Edena Dumrique. Siya po isang OFW mula po sa Hong Kong na diretso. Nagpunta mula sa airport, diretso pumunta dyan sa Agusan. 6 na taon na silang hindi nakikita, imagine. O 6 na taon na puro sakripisyo, pangungulila at pagtitiis sa kanyang anak. At sa mismong araw ng pagkilala sa tagumpay ng kanyang anak, nandun siya para yakapin at ipagmalaki ito. Sa likod po ng bawat medalya at karangalan, may kwento ng sakripisyo, lalo na yung mga magulang na nagtatrabaho sa malayo. When I was reading this story,
I remember the movie of Vilma Santos and Claudine Barreto, yung anak. Di ba? Ganyan na ganyan eh. OFW, Oh. si Vilma Santos. Tapos nung umuwi siya dito para alagaan yung anak niya, nako, si Claudine, rebelde. So, nako, ang ganda ng pelikulang yan. Directed by Chito Ronyo, if I'm not mistaken. But, that is the story of most of OFWs. Yung nawawalay sila sa mga anak nila. oo. Tapos yun na nga, di ba, pagbalik nila dito, inaalagaan nila yung mga anak ng ng mga ibang ibang tao, tao. no? Tapos sarili nilang anak, hindi nila maalagaan. Pero yung mga ganyan, yung mga small moments of triumph, yung at least napatawid mo, napaaral mo yung anak mo. Di ba? Yung ganun na lang, nakakataba ng puso at nakakakurot rin ng puso at the same Oo, time. kaya manlungkot din minsan yung iba, iniisip nila no, na kapag nag-OFW, Naku, pwede mong tiba na ng pera. hututan mo lang ng hututan. Oo, Tapos oo. yung iba hindi naiintindihan, akala nag-e-enjoy. Correct. Pero siguro sa kapanahon ng Kulman Patpi, ang naalala kong OFW story, yung kay kay Catherine Bernardo tsaka kay Alden Richards pa yun. Yes. Yung Hello, Love, Goodbye ba yun? Hello, Love, Goodbye. Pareho silang OFW sa Hong Kong. So, doon ko lang nakita din na talaga Yung namang- paghihirap. Yung paghihirap talaga. Imagine, nagkukuskus ng kubeta ng ibang tao. oo. Samantalang yung sarili nilang magulang dito, hindi nila maalagaan. maalagaan. Oo, diba? Ay, nako. So anyway, ayan po, isa sa mga heartwarming stories po na gusto namin i-share sa inyo sa mga netizens. Okay, ikaw, Ricky naman. Kaya yan, bago na natin yan, kaya saludo po kami ulit ni Patpi sa ating mga OFWs. OFWs. Talaga Ito sila naman, yung mga tunay na mga tunay na bayani. Ito naman, Patpi, Oh. hindi lang pinasuan, kundi nagkulay puso naman yung aking story. Oh. Dahil ang kalangitan ng Western Australia, na akala ng mga OZ ay nasa apocalyptic movie na sila, ibig sabihin end of the world. Bakit naman? Dahil sa Shark Bay po kasi napawaw at natakot din yung mga residente na magkulay pula ang buong Bakit? paligid. Tignan mo, oh. Bakit? Parang nasa Mars daw sila. Pero ang dahilan, ayon po sa ulat yan dahil yan sa malakas na hangin mula sa tropical cyclone na Rel na nagdala ng alikabok mula sa lupaing mayaman sa Ayon. Pero imagine mo kung nandito ka sa Oo. Central Avenue, biglang Oo, nagpula. nagpula. Diba? Matatakot ka Ako din eh. naisipin ko, nagre-regla ba? Patpi ang aga-aga. Nagre-regla ba? Or baka, Okay. Ano yung dahilan? Ayan, Oh. dahil nga po, siyempre, diba, dahil kinuha nga nung cyclone, Oh. yung mga hangin na mula sa rich na sa iron na mga lupa. Oh. Ang iron po kasi, ayan, reddish po yung kulay nito Reddish, dahil sa oo. oxidation or yung pagkakakalawang ng lupa. Ah. Kaya kapag nahalo sa hangin at ulap, nagiging kulay pula ang langit. Pero it's so But red, I've never ha? seen a sky like I've this, never ano? seen anything Ako like din. It's amazing. Oh, it's fun. Amazing is the word. Wala akong masabi. It's amazing. Okay. Kaya hindi po yan filter or AI generated. Tingnan mo, ang lakas ng loob ng tao, Yeah. lumabas pa sila. Kung ikaw, Oo. Matatakot ako. Diba, hindi ka lalabas eh. Oo, diba? ako matatakot. Tingnan, And I ayan ang wonder if, tunay na. sabi mo nga, yung hangin di ba, naging pula. Oo. Ano kaya yung klima? Naging mainit ba? Di ba? oo. Kasi, I don't know, ha? Okay. Oo, Anyway. ayan. Oo. So, bagamat nakaka-amaze ang tanawin, may kasamang babala rin yan. Ito na nga, dahil indikasyon ito ng matinding kondisyon ng panahon, katulad ng bagyo at dust storm. At bukod doon, hindi natin alam kung ano yung nilalanghap natin Yeah, dyan. correct. Oo, diba? oo. Ito mga taong to, tingnan mo, may mga nakatambay, nagmamasid-masid. sa Australia yan, yung mga no? tipong nasa mga horror movies, Oo. mga thriller, Oo, na sinabi oo. ng huwag ka nang pupunta, Oo. talalo ka pupunta. Oo, tako, pula, no? Pulang-pula Oo, talaga. grabe. Okay, because of that, may epekto ba yan sa ating panahon, Ricky Well, girl? malayo-layo naman ang Australia sa atin. It's down under. We are up there. So hindi natin alam, baka biglang bumulusok Di ang ba? hangin, di ba? Pagdating sa atin, pink na. Hindi na kasing pula, magiging pink na. Ayan. So Okay. alamin na natin ngayon ang status ng ating panahon ngayon. Mararanasan po ng malaking bahagi naman sa mainit na panahon dahil po yan sa ridge or high pressure area or HPA na nagdudulot ng bahagya maulap hanggang maaliwalas na kalangitan, lalo na sa mga lugar po sa northern Luzon. Habang ang easterly, so mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ay magdadala naman ng paminsan-minsan pag-ulan at pagkidlat pagkulog, karaniwan sa hapon o gabi. Samantala, ang highest temperature po ngayong araw ay nasa 32.7 degrees Celsius. Init. Maalinsangan na nga ngayon, Yeah. di ba? Pero alam mo sa maaga, pag dumating ako dito ng mga 6:30, malamig din pa? malamig ha, malamig. Nakakapag-walking pa ako na hindi ako pinapawisan. Wow, ito, mamayang 2:00 po yan ng hapon ang ating highest temperature today. And asahan po, ang sunset natin ay mamayang 6:08 ng gabi. In Tagalog, ay, Alas in Spanish, 6:08 Very ng gabi. good. O, di ba?
Salamat, Nanay Patpi. Okay. Samantala, pinayuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na mag-iingat laban sa heat stress at iba pang heat-related illnesses ngayong holiday and summer season. Ayon sa DOST Pag-asa, inaasahan po ang pagdagsa ng mga tao. Siyempre, sa mga malugar ngayon na tao, sa mga bakasyon na vacation sites, Okay. yan lang. Pinapayuhan po ang publiko na iwasan na matagal na pagbababad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayan po, paalala yun sa mga mag-beach ngayon. Magbe-beach. Hydrate. At mag-sunscreen po kayo. Correct. Hindi yan dahil anti-itim, ha? Oo. Dahil po yan sa inyong balat, sa kalusugan po ng inyong balat yan. Baka magka-skin Oo, cancer. kaya dapat din uminom na maraming tubig, magpahinga sa malilim na lugar, at magsuot na magagaan at mapupusyaw. Light. Oo. Na kulay Light. ng Mga damit. kulay natin. Very summery na. Dahil hindi Natural colors. Dahil tayo magtatrabaho ngayong long weekend, Oo. ano na natin, magja-forms na lang tayo. Na kunwari, ako ay magyayate, ikaw ay... Wala, ganito lang. Hindi, yan, di ba? Pag tropical. Maluwag. Pag pang- makikita pang nyo, summer, pang beach may, din, may oo. mga butas-butas na naman. Na naman, Basket, butas-butas. Blusa, Kahapon butas-butas. ka paano, ha? Sexy, ha? Kahapon, ganito rin, no? Parang kahapon, no? Salamat sa mango, sa aking mga summer outfits. Wow! Oy, pero Papi, nakita ko minsan, may picture ka, naka-short shorts ka. Short shorts? Yeah! Saan? So sexy. Ang ganda, ang Where? puti ng legs si Papi. Maganda ang legs ko, in fairness to me. Patingin. Maganda ang legs ko, in fairness to me, pero hindi lang talaga. No, I wear shorts or pants nga. Where did you see the photo? Secret! Ayan. Okay. Tanungin Napaisip ko na. natin yung fans mo. Na may mga, sa akin, padala ng padala. I think I know. When I was in Europe, during the height of summer in Greece. Yes, I was about to say yan. Yeah, Inirekomenda po ng Pag-asa ang paggamit ng payong or sombrero. Ako, yes. mas more on sombrero ako. Ay, ako hindi, payong. Payong Miss ka. Payong. Kasi ako pag magsusombrero, nafa-flat yung buko. Pag tinanggal yung sombrero, nagmumukha akong no? katsupoy. Oo nga. Pero ako yung mga hat ko, meron akong koleksyon ng mga hats, yung malalaki. Zoop! Oo, Yung mga ganun, yung oo. parang pwede ako maging mangingisda, Yes, magsasaka, yes, hasidera, yes. lahat-lahat na. Ako, hindi, mas Yan. gusto ko payong talaga. Para, kasi, first of all, pag ako feeling ko, pag nagsusombrero ako, nagiging Mainit, mainit. Tapos pag tanggalin mo, nagiging flat. Kaya tingnan nyo, ito yung buko, kailangan may konting lift, may Naks konting naman. Kaya rollers dyan. Naka-rollers lagi si Patrick pag Oo, umaga. kasi kung hindi, pag flat yan, Katsupoy! Kilala niyo ba si Katsupoy? Naku, yung mga Gen Z, kilala Nako. niyo pa ba si Katsupoy? Ang tatay ko, ganito tuwing ang hati ko sa buhok ay nasa gitna. Ang tawag niya, katsupoy ka na naman. Katsupoy. Naku, yan Kaya mga... lang, ayan kasi ang hati ngayon ng Gen Z. Kasi si Katsupoy, isang komedyante yan eh. Nasa gitna ang hati ng buhok. Gitna yung hati, tapos flat na flat talaga. Yun. Tapos oily pa. Oily. Hindi, Ayan, kaya pala. not oily. Kumbaga, ewan ko kung pumada yun Pumada, or whatever. Basta, tanchutik ba yun? Oh, O maganda siguro Vitalis? tingin na picture niya, Ha? si Katsupoy, Hanapin nyo nga no? para alam ng mga Gen Z kung sino. Oo. Alam mo ba si Katsupoy, nag-umpisa yan ng pulis ng Makati, tapos naging Sa mayor yan. totoong buhay? Yes, sa totoong buhay. Hindi Tapos nga. siya naging action Akala ko star. cartoon si No. Katsupoy. He's a real actor. Si Katsupoy ang tawag sa kanya. Paano Ang mo nga... nai-imagine ko katsupoy sa mga comics dati. Hindi. Totoong tao yan, si Katsupoy. Komedyante yan talaga, si talaga Katsupoy. lang ba? Sikat na sikat yan ng mga 70s yata. Kaya pala hindi Kasi pa ako naging, pinapanganak. naging politiko Oo. siya after hindi ka pa pinapanganak. Okay, excuse me naman. Yes, Achi. Yes, Atsi. Okay, Shobe. Pero pakihanap. Sige. Yan. Ako naman, sombrero, kasi alam mo naman ako, di ba, madalas sa makaiwan ng gamit. Hindi makaiwan. Hindi makaiwan. Correction. Makawala. O ninanakawan. Yan. Pero yan, at isang sombrero, nandyan lang yan, unless mahangin. Lagi akong, Kailangan mo kailangan Ayan. mo habulin. Hinahabol ko lagi. Yan, so paalala pa rin po ng Pag-asa nga ha, ito, umiwas po sa alak at caffeine, yan, mga sa kape, mga milk tea. Coffee, Ayan, para iced tea. maiwasan ang masamang epekto man na matinding init. So drink electrolytes. Alam mo, Patpi, dahil hirap nga ako uminom ng tubig, Yeah. mayroong nagrekomenda sa akin, meron ka na pala mabibili na electrolytes na powder na may flavor. So sa mga hirap pong uminom ng tubig, baka isa-start. Bakit kayo hirap uminom ng tubig? Sabi nila, problema daw yun na magaganda. Ako, mas maganda ako sa'yo. Wala akong problema. Hindi, joke lang. Ay, tsaka totoo yan ha. Ang sabi nila,
ang secret daw ng pampabata ay pag-inom talaga ng tubig. Yes, kasi hydrate ko, hindi nakakatuyot yun You have to drink a lot of water. Imagine our body is seriously. made up of 60% Yes, water, of di ba? water, So liquid, kapag yeah. tayo po talaga ay na-dehydrate, delikado po yan, lalo na uso ngayon ng heat stroke. Yes, At pag oo. nagka-heat stroke, nako, pwede Nako, yang tigok. Pwede ikamatay. Okay, sa- ito na. Inanunsyo pa, mag-serbisyo publiko muna yan tayo, mission naman Ricky ng Girl. Department of Transportation na hindi babiyahe ang public mass transit na Metro Rail Transit at Light Rail Transit. That's the MRT and the LRT mula po April 2 hanggang Bukas. April 5. Ayan. Ito ay para bigyan ng pagkakataon ang maintenance activities. Babalik ang normal na operasyon nito sa Lunes, April 6. Oo, kailangan muna magpahinga yung mga Oo. MRT natin, yung mga tren. Okay. Libo-libo ba naman sa kanya Oo, araw-araw araw-araw, di ba? Kailangan naman mag-day off rin siya. Okay, kasalukuyan naka-heightened alert naman po ang 44. Ayan, 44 na paliparan po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para po sa darating na long weekend. Heightened alert po. Nagpaalala po ang CAAP sa mga pasahero na dapat ay magtungo po kayo sa airport ng 3 oras bago po ang inyong flight at ihanda na po ang inyong mga kaukulang travel documents. At mamaya po, dahil dyan, makakausap po natin mamaya si Bea Bernardo. Siya pong spokesperson ng CAAP para bigyan tayo ng update. Kasi parang ilang milyon ba ang inaasahan nila over this long weekend ang aalis, di ba? Doon nga sa 44 na mga airports na yan. So let's find out the status of the passengers who are going to take flights to different destinations. Locally and internationally, ayan. Ha? May Katsupoy na. Katsupoy. At Ay, teka, sige, balikan sige. natin bago Oh, tayo sige, magano. sige. Okay, Sino ito si na si Katsupoy? Katsupoy. Asan na yung picture? Yun, si Katsupoy. Tanong naman yan eh. Nasaan yung buhok na nasa hati ang gitna? Wala, sorry pala, I made the mistake. Katsupoy pala si comedian. Ang naisip kong naging pulis, si Chiquito. Chiquito pala yun. Ito si Katsupoy. Pero nasaan yung hati niya sa Dapat gitna? yung medyo may buhok-buhok Hoy, pa. Nick, ha? Ikaw lagi mo sinasabing Katsupoy ako kapag nakahati ako sa gitna, na flat. Parang Si iba naman Katsupoy, yun. si Katsupoy. Basta yan, nakakatuwa yan si Katsupoy. Pinanood ko yung mga pelikula niyan eh. Sana maganda magbalik tanaw din ng mga ganyan. Na-confuse ako kay Katsupoy at kay Chiquito. Si May Chiquito Chiquito. rin. May Chiquita Kilala din, mo- di ba? Hindi ko kilala si Wala ba? Chiquita. Alam ko saging yun, Chiquita. Okay, game. Ito, sa ating public advisory, suspendido po ang number coding scheme simula ngayong araw na Miyerkules hanggang sa Biyernes sa long weekend. Ayon sa MMDA, ngayong tanghali magsisimula ang lifting ng coding at muling ibabalik ng alas 7 ng umaga sa Lunes. Bukod dito, ay pansamantala rin papayagan dumaan sa EDSA ang mga provincial buses. Ayun. Magsisimula po ito mamayang gabi at tatagal hanggang Lunes ng umaga. Ang mga magagaling po sa North Luzon ay hanggang Cubao lamang, habang ang mga galing sa South Luzon ay hanggang PITX lamang. Dagdag lang natin, nagbilabas na din po ang MMDA ng abiso na gagawin po yung mga May road works. constructions ngayon. So, ang apektado po niyan basically is EDSA. EDSA and Ortigas. Correct. So, sa mga nag-stay po ng team bahay Staycation. ngayong Holy Week, ngayong Long weekend, ayan po, planuhin niyo po mabuti ang inyong itinerary. Okay. Ayan, punta naman natin ang ating super panalo news. Pinag-aaralan na po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA for short ang pagpapatupad ng carpooling program sa Metro Manila bilang tugon sa patuloy po na pagtaas po ng presyo ng langis. Ayon po kay MMDA Chairperson Romando Artes, layunin nitong mabawasan ang hirap sa pampublikong transportasyon. Lalo na't dumarami po ang mga commuters na iniiwan muna ang paggamit ng sarili sasakyan dahil nga sa mahal po ng gasolina. Sa ilalim po ng panukalang ito, maaring magparehistro ang mga individual o kumpanya sa LTFRB, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang maging bahagi po ng carpooling system. Ngunit nilinaw nila na hindi ito maaring gawing regular na transport service, kundi point-to-point lamang. Ito yung when we were talking to James Dicken, this is what he was pushing for, carpooling. Kunyari, sabi nga niya, magkakakilala naman kayong mga kapitbahay, di ba? Alam nyo, more or less, kunyari, nagtatrabaho kayo sa Makati, o kunyari, nakatira kayo sa South, di ba? O sige, sasabihin nyo, magkita-kita tayo dito sa bus stop na ito, dadaanan ko kayo, tapos sabay-sabay tayong pumunta ng Makati. Point to point lang. Yun. Hindi pwede yung, ay, baba
mo ako dyan. Tama, Kumbaga, tama. dapat isa lang ang bababain. Babaan, oo. So, gayon pa man, may pangamba daw ang ilang sektor tulad ng mga UV Express drivers na baka lalo itong makaapekto daw sa kanilang kita. O, samantala, Sabagay. ayon naman po kay Robert C. Jr., maaring pansamantalang solusyon lamang ang carpooling at mas mainam pa rin ang pagpapalakas ng pampublikong transportasyon. Of course, we agree with Robert C. But for now, these are Oo. just stopgap measures. Kumbaga, band-aid solutions lang. Tsaka bayanihan talaga, O, bayanihan bayanihan. spirit. O, lahat naman naghihirap eh. Kaya nga, pero ako, Oo. honestly ha, Oo. parang bakit kung kailangan mag-register pa sa LTFRB? Ayun, exactly. Eh, kung magkakaibigan man kayo, Hassle yun. bakit? Oo, Kaya nga, exactly. di ba? Why? What for? Oo. Ayan na naman, bureaucracy na naman. Red tape na naman. Red tape na naman, Ano di ba ba? yan? Hindi mag-usap-usap lang kayo. Oo. O, basta kita kayo dito sa bahay ko. Oo. Alas 6, impunto. Di ba? O, kung sino nandito, sasabay sa akin papuntang Makati. Di ba? Bakit ka pa At saka alam mo, magkailangan? pag nag-umpisa yan yung mga papeles, baka mag-umpisa dyan yung mga color room. Yes, exactly, di ba? Oh, di ba? Hay, nako. LTFRB, hello, good Oh, morning. Ay, LTFRB, hello, wake up little Susie. Okay, samantala, personal naman pong pinasinayaan ni PBBM ang bagong bahagi po ng Cavitex C5 Link Segment 3B na magdurugtong po sa Parañaque at sa Taguig. Oh, ito, magandang balita po. Mga Ganda. gumagamit ng Cavitex C5. Oh, magandang balita to dahil libre ang toll hanggang katapusan po ng Abril. O ba, starting today Wow, isang until buwan din yan, ha? April 30. Oo. Bilang tulong nga sa mga motorista, lalo na ngayong panahon po ng mahabang bakasyon. Ayan, kasi maraming pupunta sa mga probinsya. Oo. Ayon po sa Pangulo, inaasang bababa sa 15 minutes, 15 Correct. minuto na lang Oo. po ang biyahe na dati umaabot daw ng higit sa 1 oras. Oo. Can you imagine lahat ng gasolina, ng diesel na nakokonsumo mo, Diba? sayang? O ngayon, down to 15 minutes na lang. Ganda, oh. Habang tinatayang nasa 36,000 daw na sasakyan ang makikinabang daw dito sa libreng toll fee ngayong araw. Toll fee nito, ngayong buwan. araw-araw. Oo, diba? 36,000 ang inasahan nilang dadaan dyan. So take advantage na po, di ba? So libre ang toll, o makaka-menos yan sa budget ninyo, Oo. makakatipid yon. Tapos kung nagka-carpool kayo, Diba? marami kayo, Oo. sana iwasan na natin yung paggamit ng sasakyan na iisa lang ang pasahero. Na Tama. isang tao lang ang nasa loob ng sasakyan. Di ba? Parang the more the merrier. Oo, pero sana ito din na, ako personally lang ha. Halimbawa po tayo ay magka-carpool. Maganda rin naman siguro paminsan-minsan mag-ambag din tayo. Oo Halimbawa, di ba, yung gasolina, Oo, may toll. kailangan. Siguro i-divide Kailangan, natin. Kasi correct. iba TA nga. Alam mo, Anong TA, iba TA? taking advantage masyado. Wag naman ganun. Diba? So kasi dapat lahat naman bayanihan tayo nga tayo. naghihirap. So Oo. dapat equal At ang saka, ano. the fact na nagmamaneho, May pagod nakakapagod na rin. magmaneho ha. O, ito Correct. naman, Mm. inspirasyon po ngayon ng mga estudyante, ang isang batang Pinoy na patunay na kayang-kayang makipagsabayan sa buong mundo. Dahil viral nga ngayon ang grade 10 na student na si John Michael Camilosa Limbaga mula sa Agusan National Agusan High ulit. School. Oo. Matapos humakot na mahigit, hold on, Hold on. 40 Wow. 40 parangal Uy, sa kanyang moving si up Manny ceremony. Pacquiao to Pinakyaw Oo. niya lang. 40? Hindi ko alam kung makakalakot pa siya sa daming gintong medalya. Ano mga parangal yan? Ayan. Ano yan? Most handsome, most Wow. most friendly, No most absence. photogenic. Mr. Friendship, congeniality, Oo, ayan. oo. Ayun, Tapos, apat po ang parangal nga sa kanya moving up ceremony at tumagal pa ng halos 30 minuto or 3 minuto Oo. ang pabibigyan ng medals dahil sa dami ng kanyang natanggap. Mula sa iba't ibang kompetisyon, ayan naman, napakatalinong bata Oo. sa math, science, and English. Lokal man o international, aba-aba. Ang dami naman. Kabilang Ang po bigat sa- na ng liig Oo. niya. Ha? Ang dami sinasabit sa liig niya ni teacher. 3 minutes. Napagod ang si teacher, oh. Oo, sige. Nagpunas na ng kanyang pawis. Kabilang Oo. po sa kanyang mga nakamit ang gold medals sa mga prestigious na patimpalak katulad ng Hong Kong International Mathematical Olympiad at Philippine International Math and Science Olympiad. Dahil dito, kinilala rin ang kanyang paaralan bilang isa sa mga outstanding schools sa buong mundo. Uy, Ayan, pakinggan natin konti. congratulations O, yan. dyan kay John Michael. Oo. Hakot. Ako hindi hakot. Pacquiao Awards. Grabe, 40. Grabe. Ang bigat na niyan ha, sa liig niya. Pero congratulations. proud na proud yung nanay at Ay, tatay nako, niya. kung no? ganyan yung anak ko, ganyan katalino, nako, talagang super proud. Aakyat talaga ako dyan sa entablado. Tatakbo ka talaga, Tatakbo. nakabackpack pa. Oo, ayan. Naku, congratulations. Ay, nako, yan, magandang balita yan. Dumako na tayo sa masamang balita. Ayan, masamang balita po
talaga. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, agsara po ang ating piso kontra dolyar. Sadsad na pinakamababang level, 60 pesos and 74 centavos. Ito na nga po yung pinakamahina ng piso laban sa dolyar. May paghina po ng 5 sentimo kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa halagang 60 pesos and 69 centavos. Ayan, nakakalungkot po talaga. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 69 pesos and 62 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 75 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 18 centavos. Yan po ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maski na today is half day for mga government officials and employees. Tatlong issue pa rin ang tatalakayan namin ni Ricky Girl ngayong umaga. Unang araw ng Abril, issue number 1. Inaasahan na nga ng Philippine Coast Guard o PCG ang hindi bababa sa 3 milyong pasahero na daragsa sa mga pantalan sa buong bansa para po yan sa summer and holiday break. Para makibalita tayo sa latest update at malaman na rin ang mga paghahanda ng PCG, makakasama po natin mamaya live si Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard or PCG. Hindi na daw siya live. Magiging ano na lang daw phone patch kasi Okay, meron I'm daw sure sila. very busy ngayon sila, no? Kasi nga, syempre, ang daming mga aalis di ba? Oo. Okay, issue number 2 naman po natin, maliban po sa pantalan, marami rin po ang dumadagsa dyan sa mga paliparan po natin. Kaya alamin po natin ang sitwasyon doon, kung ano po ang status ng ating mga paliparan. Sabi nga nila, 44 ang minomonitor ng mga paliparan ng CAAP. Tinatayak naman po ng Civil Aviation Authority o CAAP nga na sapat daw ang reserbang diesel fuel, jet fuel sa mga paliparan. Kahit pa nagkaroon po ng mga power interruption. Siguro sa mga ibang probinsya, no, nagkakaroon na ng power interruption. Grabe naman. Kasama po natin, makakausap po natin ang mula mismo sa CAAP, si Bea Bernardo, ang spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayan po ang issue number 2. Issue number 3 naman, ayon po sa pag-aaral, ang ilang weight loss and diabetes drugs ay posibleng may positibong epekto sa mental health, katulad ng pagbabawas ng anxiety and depression. Bukod pa sa kanilang benepisyo sa pisikal na kalusugan, ngunit kailangan pa ng mas malalim na pananaliksik at gabay ng doktor bago ito gamitin bilang bahagi ng mental health treatment. Dahil ngayon ay ASPN Wellness Wednesday, malalaman po natin mamaya ang detalye nito mula sa isang endocrinologist na si Dr. Mia Fojas. Ayan, puro girls ang ating mga bisita ngayon. Ano? Women power. Kasi sabi nga nila, may ano daw parang may nakita silang relation na, kunyari, ikaw ay obese. Siyempre, nagiging depressed ka kasi parang ang taba mo, di ba? Parang wala kang confidence, tapos hindi mo masuot yung mga gusto mo. So, pag ikaw ay nagkakaroon ng weight loss, na nababawasan ka ng timbang, aba, siyempre, di ba? Confidence boost yan. Di ba? Biglang, wow! Oo. Ang dami nagsasabi, uy, bagay sa'yo. Yes, O, yes. mga ganyan. Oo. So, may ano daw yun, supposedly may correlation. May correlation. Okay, bago po tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Tuwing dumarating po ang panahon na ito, itong long weekend, kasabay po ng, marami po umuwi nga sa mga probinsya, kasabay po ng dagsa ng mga biyahero, ang posibilidad po ng aberya sa kalsada. Siyempre, di ba? Oo. Sa kalsada, sa paliparan, sa pantalan o sa mga bus terminal. Mula po sa matinding traffic hanggang sa kanseladong mga biyahe, tila hindi na ito nawawala sa eksena ng pagbabakasyon at pag-uwi sa probinsya. Kaya ito ang aming question of the day, naranasan nyo na ba magkaaberya sa pagbabakasyon sa ganitong panahon? Paano? Ayan, mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:33 na po ng umaga. Alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong na mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Ang oras muli, alas 8:33 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Wasakan Wednesday, unang araw ng Abril.
Nakatakdang makipag-usap ang Pilipinas sa Iran para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz na mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Makikipagpulong si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Iranian Ambassador Youssef Esmail Zadeh para talakayin ang issue. Bahagi ito ng mga hakbang para tiyakin ang seguridad ng Pilipinas pagdating sa enerhiya sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa giyera sa gitnang silangan. Posibleng mangyari ang pag-uusap ngayong araw. Narito po ang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Karoon din po ng meeting ang Uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. Tinig po yan ni Jose Claire Castro. Tinatayang 3,000 barko ang dumadaan sa Strait of Hormuz kada buwan. Nabawasan ito ng malaki dahil sa banta ng Iran na atakihin ang mga dadaan dito. Isinara ng Iran ang Strait of Hormuz mula nang atakihin ito ng Estados Unidos at Israel. Ayon po sa mga ulat, 20 commercial ship na ang inatake sa may baybayin ng Iran simula nang sumiklab ang giyera. Hindi naman lahat ng insidente ay nangyari sa direktang paligid ng Strait of Hormuz. Noong Lunes, March 30, nagbabala si US President Donald Trump na kung hindi papasok ang Iran sa kasunduan para matapos ang giyera, kabilang ang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz shipping lane, tutupukin ng militar ng Amerika ang lahat ng oil well ng Tehran, ang main Kharg Island export terminal, mga power system at maging ang mga desalination plant nito. Kasunod ng banta ni Donald Trump, inatake po ng US at Israel ang mga military facilities sa central Iran. Samantala, tiniyak ng Embahada ng China kay Energy Secretary Sharon Garin na wala itong ipinatutupad na ban sa mga oil export sa Pilipinas. Nilinaw niya ng Beijing na walang ban sa mga fuel export mula sa mga pribadong refinery. Tuloy-tuloy niya ang pagbabantay ng embahada sa sitwasyon para sa anumang problema sa mga supplier sa China. Nauna nang ipinatigil ng China ang mga malalaking oil refinery nito na itigil muna ang pagtanggap ng mga bagong kontrata para sa export ng gasolina at diesel dahil sa pagkakaantala ng mga shipment ng krudo mula sa gitnang silangan. Nilinaw naman po ng Department of Energy na hindi saklaw ng naturang direktiba ang mga private Chinese refinery. Ayon po kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nakatanggap na ang Pilipinas ng ilang delivery mula sa China sa nakalipas na 2 linggo. Base po sa datos ng DOE, kinuha ng Pilipinas ang 28% ng diesel import nito mula sa China sa naunang 9 na buwan ng 2025. 6% naman po ng inangkat na gasolina ng bansa ang nagmula sa China. So, parang parang hindi humuhupa yung gulo, Wala no? na yata. Maraming pag-aatake pa rin ang Oo. nangyayari, no? Both sides, Iran and China and Israel, Estados Unidos at ang Israel laban sa Iran at ang Iran sa mga Middle East countries Siyempre, rin. tinatamaan na nila yung mga allies nga. Mga allies ng mga Amerika. Estados Unidos. Kaya ang dami nga kinakabahan. Oo. Dahil since we are known to be an ally of America, Amerika. tapos ang dami pa nating EDCA sites. Oo. Sabi nga nung iba, naku, nakakatakot. Pero baka hindi tayo naman, at atakihin. the allied that fears na hindi imposible daw Oo, umabot yung umabot missiles naman dito. Pero, yun na nga, di ba, 1 month na since February 28, April 1 na ngayon. So next week, going to the 5th week na tayo. Well, bigyan pa natin ng pagkakataon si Donald Trump. Sabi niya, di ba, up to 4 6 weeks. to 6 weeks. 4 to 6 weeks. At baka naman, Baka next week. naman, Oo. okay. Samantala po, tiniyak ng Malacanang na hindi nakakalimutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampanya laban sa korupsyon. Sa kabila ito ng pagtatapos kahapon ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dismayado po ang iba't ibang grupo sa naging investigasyon ng ICI matapos itong mabigong panagutin ang ilang malalaking personalidad sa flood control scam. Narito pang pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo.
para mapanagot ang dapat na mapanagot. Nauna nang naghayag si Batangas Representative Leandro Leviste ng pagkadismaya na hindi na isa publiko ang report ng ICI. Ayon sa kongresista, hindi ito maisa publiko ng ICI dahil sa takot na posibleng pagganti ng mga nadadawit na opisyal. Samantala, nagbigay ng reaksyon si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ukol sa pangamba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pwede mangyari sa kanya umanong ligasiya. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na nag-aalala siya na posibleng mapawalang saysay ang kanyang ligasiya ng sino mang susunod sa kanya. Sa isang social media post, sinabi ni Congressman Duterte na ligasiya ng korupsyon lang ang naiisip niyang iiwan ni Pangulo Marcos. Binigyan diin ni Duterte na walang pakialam ang mga Pilipino sa pagpapanatili ng politikal na legasiya. Mas mahalagaan niya sa mga ito ang kanilang mga alalahanin sa araw-araw. Binatikos niya si Pangulo Marcos sa kabiguan anya nito na tugunan ang pinakasimpleng problema ng bawat Pilipino. Binuweltahan naman ito ni Jose Castro. Tinukoy niya ang mismong pag-amin umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay nangurakot at umabuso sa fentanyl. Ipinunto rin niya ang kawalan umano ng aksyon ng Administrasyon Duterte sa mga ghost projects na inamin na niya noong pang 2020. Pinanggit din ni Castro ang mga kontrobersya noong panahon ng pandemya, kabilang ang Farmally scandal. Parang no? Ay, wala pa rin. Politika pa rin. Grabe talaga. We can't have enough. Parang ngayon may crisis na sa buong mundo. Ano pa rin, batikusan, left and right, talaga. Okay, sa ibang balita, pinahintulutan ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga domestic shipping line na magtaas po ng kanilang pamasahe at mga cargo rate ng hanggang 30%. Pero nilinaw po ng Marina na hindi kasama dito ang singil para sa mga produktong agrikultura at iba pang mga basic commodity o pangunahing bilihin. Mananatiling hanggang 20% lamang ang rate adjustment para dito. Ipinalala naman po ng Marina sa mga shipping operator na kailangan magbigay muna sila ng notice sa Marina at sa publiko ng hindi bababa sa 3 araw bago maging epektibo ang kanilang rate adjustment. Sinabi rin po ng Marina na oras na bumaba ang presyo ng petrolyo, kailangan magbaba rin sila ng rate at ng mga shipping line. Dahil po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, may mga nagmamay-ari ng sasakyan na mas pinipili na ng pampublikong transportasyon. Ayon po kay Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason Salvador, tumaas ang bilang ng mga pasahero sa kanilang terminal. Base po sa datos ng PITX, umabot ng halos 370,000 ang mga pasaherong dumaan sa terminal noong linggo, March 29, at noong Lunes, March 30. Mas mataas ito sa naitala noong nakarang taon na mahigit 340,000 na pasahero. Samantala, mahigpit na po na nagbabantay ang pulis laban sa iligal na pagtataas ng pamasahe sa mga public utility vehicle. Nagbabala si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga PUV operator na huwag samantalahin ang sitwasyon sa merkado ng enerhiya. Nauna na pong sinuspindi ni Pangulong Marcos ang fare increase na inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So ayan dapat maximum 30% sa Marina, ayon sa Marina, pero walang pagtaas daw pagdating sa mga pagtransport ng mga produktong agrikultura at saka basic goods. May exceptions dapat. At ang oras, alas 8:42 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap na po natin si Ms. Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard tungkol dito ang sitwasyon ng ating mga pantalan. Sa pagbabalik po yan ng ASPF. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 8:45 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 8:45 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya, naku, women power talaga. Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson din po ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Commodore. Welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am.
Yes, good morning po at maraming salamat po sa oportunidad ngayong umaga. Ayun po, Commodore, kami po ay napatawag dahil po gusto po namin malaman ang sitwasyon po ngayon sa ating mga pantalan. Alam po natin na ngayong mahabang weekend, marami po talaga nag-uuwian sa ating mga probinsya at isa sa mga pamaraan ay sumasakay sila sa mga barko. Just recently, ang daming mga aksidente rin po nangyari, lalo na dyan po sa Mindanao. So kayo na po magkwento, Commodore, kamusta na po ang ating mga pantalan? Yes, we are monitoring 353 ports po nationwide po yan. Wow. And as we speak, halos 1.7 million outbound and inbound passengers na po ang ating namomonitor. And simula po nung Sabado hanggang ngayon po, ang nakikita po nating area na medyo malaki po ang kinikita na pasahero, yung area po ng Central Cebu, Batangas, Aklan, Iloilo at Oriental Mindoro. So kung mapapansin po natin, ito mga area na ito ay ito po yung halos meron pong popular tourist destinations. So, kaya naman po ang Philippine Coast Guard ay nagtaas pa rin po ng ating alert status. We are now in full alert status and we deployed 17,000 PCG personnel nationwide po yan. Kasama po activate po natin ng ating deployable response group. Ito po yung composition ng ating mga rescue swimmers, mga medics po, para umalalay po sa atin po mga kababayan. Oh, okay. So, wala naman ho dapat ipangamba ang ating mga pasahero. Ano bang mga seguridad? What measures are you taking to ensure po the safety? Kasi paano ho yan? Yung mga life vests ba? Yung mga exit points kung sakali pong magkaroon ng sunog po sa loob ng mga barko? Ano pong mga dapat pong tinitignan ng PCG? Well, yan naman po ang direktiba ng ating Pangulo at ang ating Secretary of Department of Transportation na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad po ng ating po mga biyahero. Kaya naman po mas pinaigting po natin ngayon ang pagkasagawa ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng barko na aalis po sa pantalan at sisiguraduhin po natin na wala pong pasahero na sasakay po sa anumang sasakyang pandagat na lagpas po sa kapasidad nito. At bukod po dyan, to intensify as well itong security inspection po natin, tayo po ay nag-deploy rin ng ating Coast Guard K9 working dogs, particularly sa lahat po ng major ports to conduct baggage inspection. At kasama po dyan yung paglalagay ng ating mga sea marshals on board our commercial passenger vessels, particularly yun po may mga malalayong biyahe. Meron din po tayong programa ngayon na inilusad. Ito po yung tinatawag namin na e-sumbong or electronic sumbong, kung saan ang ating pong mga biyahero ay pwede po mag-report sa Philippine Coast Guard through the QR code. So nakakalat na po yan sa lahat ng barko, mga terminals, mga ports po natin, na kung meron po sila nakikita na kahina-hinala that would also compromise the safety of their travel, ay pwede pong i-report sa Philippine Coast Guard. Particularly, halimbawa po yan, ma'am, kung wala pong safety briefing na isinagawa, na kung saan at tinuturo po kung saan ang lokasyon ng life jacket, yan po yung nabanggit niyo po kanina, kung paano isuot yung life jacket, kung visible po ba yung mga emergency signage exit po. Pwede pong i-report yan sa Philippine Coast Guard at atin pong re-respondihan kaagad po. Okay. Ako, napakagaling naman ng PCG. Talagang handang-handa na sila. Actually po, ma'am, ang maraming pong natatakot ngayon is overloading. Kasi sariwa pa rin po sa ating isipan nga yung mga nangyari pong paglubog dati ng mga sasakyang pandagat, lalo na yung mga small vehicles because of overloading. So, nasisiguro naman po natin dahil before they depart, na hindi po talaga mag-overload. Kasi po yung MV Curse na, di ba? Yung ferry. Oo, di ba? 65 po yung namatay dyan at isa po tinuturo nga ay ang overloading. So sigurado po tayo na mag-monitor po natin, lalo na yung maliliit po na mga sasakyang pandagat kasi yun usually nakakalusot. Paano po natin sila mamamonitor bukod po sa malalaking mga barko? Yes, tama po kayo. Yan po ang direktiba sa atin. Yan po ang pinaka-strict na instruction po sa atin na wala po tayong ia-allow. Again, pagdating po sa maritime safety naman po, it is always a shared responsibility. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama rin po ang shipping company at even yung ating mga pasahero. So siguro banggitin ko na lang din po na bukod dito sa mga initiatives na programa na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard, last 2 weeks po kasi ago, Ma'am Pat and Ms. Ricky po, na meron po tayong na-report na isang colorum na fishing boat na nagsakay po ng mga turista. So ginawa po itong
recreational boat no for island hopping. Unfortunately, nagkaroon po ito ng insidente. So, nagkataon naman po na natugunan din po ng Philippine Coast Guard at marami naman pong tumulong sa atin ng mga motorboat sa area na yon. So, nai-rescue po natin lahat. Again, yung pagtangkilik po sa ganito mga kolorum ng mga motorboats, we are compromising the safety. Kasi wala po itong enough na mga life-saving equipment or life jacket. So again, wag po nating tatangkilikin at i-report po ninyo kaagad sa Philippine Coast Guard para po ito ay mahuli natin. At hindi na po, again, mangyari itong mga ganitong insidente na nangyari po 2 weeks ago. Again, ang atin po objective for the whole Semana Santa is zero maritime accident po. So again, we are requesting the support and cooperation ng ating po mga biyahero. Oo. So Commodore po, to ensure po no yung security at saka yun na nga yung safety on board, ano po ang tungkulin po ng PCG? May mga barko ba na isa-shadow ninyo para lang po mahatid just to ensure na safe po sila? Kumbaga escort, paano po yung pagpapatrol or ng PCG vessels po dito po sa karagatan para po yung ating mga ships na dumadalo po doon, kung sakaling magkaaberya ay marerespondahan nyo kaagad? Yes, una po bukod sa mga tauhan natin na nakakalat at bukod sa mga Coast Guard operating units natin nationwide na naka-full alert na po, naka-activate rin po lahat yung ating mga floating assets. Yung nga po nabanggit po ninyo, yung barko, and even yung mga small boats po. So lahat po yan ay strategically positioned na po yan. So bukod doon sa security patrol na ating sasagawa, ito rin po ay gagamitin natin sa pagkakandak ng search and rescue. So lahat po yan ay naka-standby na, particularly sa mga area na posible po talagang dagsain ng ating mga turista. At bukod po dyan, nabanggit rin po ng ating Secretary of Department of Transportation na in case po na magkakaroon ng kakulangan sa mga commercial passenger vessel, ay nakaantabay po ang Philippine Coast Guard para magsagawa po ng libreng sakay. Wow! So ang nabanggit po ng ating Secretary of Department of Transportation, si Secretary Lopez, ang nakikita po nating area na posible po na dadagsain isang area po ng Batangas, Calapan at Marinduque. So pero however ngayon, wala pa naman po tayong information at araw-araw naman po ay nagsasagawa tayo ng coordinating meeting with the PPA and Marina. But definitely po, the Philippine Coast Guard is ready at anticipated po natin itong bilang ng mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga pamilya. So the Philippine Coast Guard is very well prepared for this Semana Santa. Ayun, naka-standby para libreng sakay, no? Akala ko mga bus lang ang may libreng sakay, pati pala mga barko libreng sakay. Sabi ko nga, parang napaka-prepared po ngayon ng PCG. Good job po kayo dahil bago ko pa man matanong, nasagot nyo na po, no? Dahil isa po ako dyan sa mga medyo last minute din lagi. Pero ang biyahe ko po lagi ay dyan sa may Visayas nga, no? I was gonna ask nga po kung paano po yung mga chance passengers natin na halimbawa biglang mag last minute decision na teka lang lakbay tayo, no? Nabanggit nyo nga po na yung mga major po na mga ports, yung meron kayo nakaantabay na free rides, no? Paano naman po yung mga smaller port areas, halimbawa po dyan sa Dumaguete, sa mga Bohol. Pag nagkaroon po ng chance passengers dyan, saan po sila pwede tumawag or meron po nakaantabay na talaga sa bawat po pantalan? Well, identified po yung ports na posible po magkaroon ng pagdagsa po ng tao. Again, nabanggit po kanina, araw-araw po tayo nagsasagawa ng ating assessment. At ito naman pong libreng sakay, naka-standby lang po ito. No, ito mga barko ng Philippine Coast Guard po magkakaroon po ng kakulangan. Pero sa nakikita naman po natin, since based po sa last year na data, no, na halos 3 million na wala naman pong ganoon pasahero na stranded sa mga pantalan. We are still looking on this. No? Pero ang naging guidance naman po, kung meron po tayong barko sa area po na yan, ay magsasagawa po tayo ng libreng sakay program po sa ating po mga biyahero. And if I could also mention, bukod po dun sa barko, tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga land mobility, yung ating pong bus and coaster van po natin dito sa Metro Manila. Tayo rin po ngayong araw ay nagsasagawa po ng libreng sakay. So ang biyahe po nitong bus na ito ng Philippine Coast Guard bus ay sa Loton papuntang PITX via Roas Boulevard. So araw-araw po natin ito isinasagawa
para at least maibsan po yung ating mga concerns, particularly sa pagtaas po ng presyo ng ating crudo sa merkado. Oo. I hope that is well publicized yung libreng sakay para hindi rin sayang yung paglalakbay ninyo na walang Sakay. sumasakay, di ba? Oo, Kasi kasi walang sayang nakakaalam. rin yun kasi walang may alam. I hope it's also well publicized. Pero Commodore, I'm just wondering po, kayo po ngayon ay bawal po mag-leave, lahat po, all hands on deck. Ilan po bang personnel po ng PCG po ngayon ang nakabantay po dito ngayon sa mahabang bakasyon na ito? Yes, meron po tayong halos 17,000 PCG personnel nationwide po. Yan po yung ating mga Coast Guard operating units. Pero kami po talaga ay wala rin pong bakasyon. At again, naka-full alert status po ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard para umalalay po sa ating mga kababayan sa kanilang mga biyahe. Okay. Nako, ako ngayon pa lang po, saludo na po ako sa inyo sa PCG, mula sa problema natin sa West Philippine Sea hanggang dito po sa mga pinakamaliliit po na pantalan na mukhang handang-handa po tayo. Siguro sa akin lang po, ma'am, mensahe po natin sa ating mga biyahero po ngayong long weekend. Yes, ang una po nating reminder, alam naman po natin yung posibleng influx po na ating pasahero sa pantalan. Particularly ngayong araw po, unang-una, bumili rin po tayo ng maaga na ating mga ticket. Meron na po tayong mga ibang mga terminals at mga shipping company na nag-offer or meron na po mga online ticketing system. So maaga po tayong bumili ng ticket at maaga rin po tayong pumunta sa ating mga respective na mga ports dahil definitely lahat po ng pasahero at ating po mga bagahe ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon. Pangalawa po, ay nabanggit ko po kanina, wag po tayong tatangkilik sa mga kolorum na mga motorboats. At pagdating po sa pagsakay naman, ay sumunod po tayo sa mga direktiba, particularly sa pagsusuot po ng ating life jacket. At ang higit po sa lahat, nakikita rin po natin yung pagdagsa na ating po mga turista sa mga coastal beaches and island resorts, ay iwasan po natin mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak. Ayun. Dahil last year, isa po ito sa may pinakamalaking bilang na insidente na natanggap po ng Philippine Coast Guard itong pagkalunod. At kahapon po, good thing ay meron din po tayong naka-duty na lifeguard doon sa area na yun, ay meron po tayong na-rescue na isang kababayan po natin. And accordingly, based po doon sa ating initial inquiry ng reason ng kanyang pagkalunod is dahil nakainom po siya ng alak. So again, yan po yung ating constant reminder sa ating pong mga kababayan na wag po tayong mag-engage into water activities, wag po tayong lalangoy kung tayo po ay nakainom ng alak at palagi po nating babantayan yung ating mga anak pag sila po ay lalangoy sa dagat man po or sa swimming pool. Commodore, ilang oras po ang ideal time po para, kunyari, pumunta sa mga pantalan bago po ang yung paglayag ng ating mga barko? 2 oras, 3 oras rin po yan para sa mga paliparan? Well, depende po yan sa pantalan na pupuntahan po nila. For example, kung yan po ay Batangas na medyo malaki po ang kinikater na bilang po ng pasahero, we advise po talaga at least 2 to 3 hours. Dahil again, nabanggit ko po kanina, yung mga bagahe po ay dadaan po lahat sa masusing inspeksyon. Meron po tayo mga Coast Guard K9 working dogs dyan. So bukod sa x-ray machine na dadaanan po ng kanilang bagahe, ito pa rin po ay subjected to security inspection through our Coast Guard K9 working dogs po. Okay. Maraming salamat po, Commodore Noemi, and saludo po kami at maraming salamat po sa inyong serbisyo at sana nga po maiwasan po natin ang mga hindi naasang mga aksidente ngayong long weekend. Lahat po sana ay makadating sa kanilang destinasyon, mapayapa, at matiwasay at saka ligtas. Ayan po. Maraming salamat po, Commodore. Thank you, ma'am. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po. Ayan po si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. At ang oras, alas 8:59 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya, Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo ng 1 milyon na cash prizes po ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes makakatanggap po ng business package mula sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon na tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar.
Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o ang Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras, alas 9 in punto na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Miss Bea Bernardo, ang spokesperson naman po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Pag-usapan naman natin ang estado ng ating mga paliparan. Sa pagbabalik po yan ng ASPM. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:03 na po ng umaga at ang oras na ito atin sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. IMAC. Oras muli. Alas 9:03 na po ng umaga. Ayan, back-to-back tayo. Kasama na po natin sa linya si Miss Bea Bernardo, ang spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP tungkol sa ating mga paliparan. Magandang umaga po, Miss Bea. Welcome po sa ASPM. Good morning, ma'am. Good morning po, Miss Ricky and Miss Pat po. Kamusta po? Okay, Miss Bea, ikaw na magkwento. Kamusta po ang ating mga paliparan? Tama ho ba ito? 44 ang binabantayan yung mga paliparan at ilan po ang inaasahan yung mga pasahero po ang aalis? Yes po naman. For Uplan Biyaheng Ayos, Semana Santa 2026 na pinatupad po natin ng March 28 hanggang April 5 po. Nasa 7 to 10% higher po na mga passenger ang inaasahan po natin. So from last year, 500,000 passengers po. Yung naitala natin, this year po ang expected po natin ay nasa 550,000 passengers na Wow. po yan. So, yun nga po, no, ang dami, no. So, kaya po kami sa CAAP, naka-heightened alert na po kami. Mahigpit na security po ang ipinapatupad po namin at meron po kaming no-leave policy sa ating mga personnel on the ground para ma-assist po yung dagsa po ng mga passengers po na ine-expect po natin. Oh, okay. So, 550,000 passengers, no? 10% po ang tinaas based on last year. Ano po ito? Yung monitor nyo, this includes international and domestic passengers. Will you have a breakdown of ilan po yung domestic, ilan pong international? Well, actually, ang binomonitor po natin ngayon, meron po tayong 42 CAAP-operated airports po, no? Mix na po yan ng may mga international flights at may mga domestic flights po. Oo. Okay. So wala po kayong breakdown kung ilan po ang inaasahan ninyo ang within the Philippines lang at ilan yung aalis. Wala pa po kayong estado. Wala pa po kaming data na ganun na. Okay. Ako sige. naman po, ma'am, parang natuwa po ako dahil nabalitaan nga po namin na nagbawas po ang CAAP ng mga passenger fees, including po yung 900, naging 700 na lang po yung international flights po, no, sa passenger service charge. Pero, ito, medyo nagulat po ako na parang hindi yata kasama ang NAIA. Bakit po parang hindi nasama yung NAIA? 80% po ng ating mga biyahero po doon dumadaan. Hindi po ba parang hindi naman masyadong mararamdaman po yung epekto nito kung bakit po hindi sinama yung NAIA where the biggest volume of the passengers actually is? Yes po, kasi po ang mga fees po na nireduce po natin, yung aeronautical fees at yung mga passenger service charges po, na binawasan po natin ay para lamang po sa mga CAAP-operated airport. As we all know po, yung NAIA po ngayon ay hindi na po siya managed ng CAAP po. Kaya po ganun po ang naging proseso po natin. Pero alam ko naman po, nakikipag-ugnayan po ang NAIA and Department of Transportation para magkaroon din po sila ng mga ganitong patakaran po. Okay. So paglilinaw natin, yung NAIA 1, 2, and 3, wala na po yun sa jurisdiction ng CAAP. Kasi nga, nag-privatize na po yun. So itong binabanggit nyo po na mga 44 ba na mga airports, ay ito, lahat po ay nasa probinsya? Yes po. Actually, 42 na lang po 42. kasi last year po yung naging dingan. Yes po. Last year po yung naging dingan Airport at New Bohol Panglao Airport po ay na-turn over na din po natin sa private po. So it was managed na po ngayon ng private company po. So naging 42 na lang po yung mga CAAP-operated airports. Nakaramihan po talaga ay mga nasa probinsya po. Oh, okay. So ma'am, nabanggit nyo nga po no, na privately owned na po yung NAIA 1, 2, and 3. No? So paano nyo po na-ensure na nagkakaroon po tayo ng standard
sa policy po natin, sa mga polisiya po natin, hindi po ba tayo nagkakaroon ng pagkakaiba-iba when it comes to policies at saka Yes, po. regulation po? Do you still, ang kaapo ba kahit na wala na kayong, kumbaga, hindi yun na sila hawak, meron pa rin po kayong coordination? Yes po. Actually, ongoing naman po yung coordination namin sa kanila. No? Ang minamanage lang po naman kasi nila is yung airport operation. So, ang airspace pa rin naman po ay kami pa rin po ang may hawak. So, sumusunod pa rin po sila sa policies at saka mga regulations na pinapatupad po namin. And also, yung kanilang yung mga airlines po nila ay sumusunod din po sa regulations naman po na ipinapatupad po ng Civil Aeronautics Board po. Oo. So, yung airport operation itself lang naman po yung naging private po, no? Pero overall pa rin naman po, nakikipag-coordinate pa rin po sila sa gobyerno regarding po dun sa mga policies na kailangan po nilang ipatupad po. Oh. So Miss Bea, ano po ang inyong mensahe po sa mga lilipad ngayong long weekend? Ilang oras po sila dapat nasa airport para po hindi po sila magpanik o magkaroon ng aberya? Ano po ang inyong mensahe po sa mga lilipad po ngayong long weekend? Yes po, no. Dahil nga marami tayong ine-expect na passenger, lalo na simula ngayong araw hanggang tomorrow po, yan talaga yung ine-expect nating dagsa ng mga pasahero sa mga airports. Kaya po, we encourage ang ating mga kababayan as much as possible for international flights. Kung kaya niyo pong dumating sa airport ng 3 hours before your flight, we really appreciate that para maging smooth po yung ang inyong magiging process. Samantalang pag domestic flight naman po, pwede na kahit hanggang 2 hours. And also, we would like to emphasize na makipag-coordinate po kayo sa inyong mga airlines regarding po dun sa mga tinatawag nating dangerous goods. No? Oo. Ito po yung mga items at substance na hindi nyo pwedeng dalhin at pwede nyo pong dalhin sa mga airport. One example dyan is yung power bank po. No? So talaga nagiging issue yan last year regarding dun sa mga power banks. Pwede nyo pong dalhin ang inyong power bank sa mga airports at sa plane nyo, pero may certain limit lang po ito. Oo. So i-coordinate nyo po sa mga airlines kung papayagan nila kayo, depende din sa power bank po na inyong dala po. Oo. Tapos siguro paalala na rin, Miss Bea, yung mga bomb jokes, no? Dapat ngayong pang panahon ngayon na may krisis pa sa gitnang silangan, nagkakagera na. Pakipaalala ulit sa ating mga nakikinig po tungkol dyan sa mga bomb jokes. Yes po, no, mahigpit po talaga namin pinagbabawal yung mga bomb jokes sa mga paliparan po. Regardless kung ano po yung intention nyo sa pagsasabi niyan. Like for example, joke lang talaga yun or nabanggit nyo lang po, bawal na bawal po talaga yan. Talagang pag may nakarinig sa inyong airport personnel po, kayo po talaga ay mahuhuli po talaga kayo at meron po mga penalties po yan. Nako, aray okay, ko po yan, nako, sige po. So sabi nyo nga, no, wala talagang naka-leave, no leave policy. Kawawa naman, pero kami po, Pare-pareho umaasa. tayo niyan. Pare-pareho tayo ng pare-pareho bawal talaga. mag-leave. Oo Oo, nga. para sa bayan. Oo, para sa bayan na lang talaga, para sa ekonomiya. Maraming Para sa salamat ekonomiya. po, Miss Bea Bernardo. Ingat po at maraming salamat po sa inyong Thank serbisyo. you, ma'am. Thank you so much din po. Ayan po si Ms. Bea Bernardo, spokesperson po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP for short. Ang oras, alas 9:10 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaaproba sa panukalang 50 pesos per kilo price cap sa imported na bigas. Ayon sa Pangulo, susunod na ilalabas ang executive order para dito. Ang naturang price cap ay bahagi ng mga hakbang para bawasan ang bigat ng tumataas na presyo ng petrolyo. Narito po ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Yun ang ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pinalalawak din ang 20 peso rice program. May 627 na ng center sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na
40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap na ng halos 100,000 na fuel card at fuel voucher. Samantala, nagbabala naman ang mga senador ng krisis sa agrikultura dahil sa itinutulak nila ng mataas na presyo ng petrolyo, ang gastos po sa pataba. Posible nila itong magresulta sa mas kaunting ani at mababang supply. Nagbabala si Senator Amy Marcos na pwede bumaba ang supply ng bigas at magresulta ito sa pagtaas ng presyo. Ganito rin ang pananaw ni Senator Francis Pangilinan. Subalit, idinagdag niya na kulang rin ang budget para sa tulong at suporta para sa mga magsasaka. Isinusulong ang isang supplemental budget para dito. Ayon kay Senator Riza Ontiveros, tinatayang 52.8 billion pesos ang kailangang budget para mapunan ang subsidiya para sa isang buong taon. Samantala, naglunsad ang Department of Agriculture and Energy ng emergency transport drive para sa ilabas sa Benguet ang mga sobrang gulay doon. Pinangangambahan po kasing hihilahin pababa ng sobrang gulay ang mga farm gate price. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 18 truck ang pinalabas para kunin ang mga gulay dalhin sa mga pangunahing pamilihan sa Metro Manila. Nakikipag-ugnay na rin ang departamento sa kadiwa sa ilalim ng Agribusiness and Marketing Assistance Service para dito. O, tingnan mo, kaya nga, di ba, minsan dahil maraming gulay, pero dahil ang mahal naman ng krudo, hindi maibaba, di ba? Dapat yung mga ganyan, yung saklolo na para hindi mapunta sa sayang, Yun na nga. di ba? Okay, ito naman sa ating world news, inatake ng Iran ang isang tanker na puno ng krudo na nakadaong sa Dubai. Sumiklab ang apoy sa barko at napinsala ang katawan nito. Ang naturang insidente ang pinakahuli sa sunod-sunod na pag-atake sa mga merchant vessel sa Gulf at Strait of Hormuz gamit ang mga missiles o explosive air at sea drones. Mula nang atakihin ng Estados Unidos at Israel ang Iran noong Pebrero 28. Kasunod po ng paglabas ng balita tungkol sa insidente, tumaas ang presyo po ng US crude futures ng mahigit sa $3 o 2.9%. Pumalo po sa $105.91 kada bariles ang presyo po ng krudo. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente. Nailigtas ang lahat ng 24 na tripulante ng barko. Grabe, no? Minsan yung mga ganyan, mga civilians naman Yun yan na eh. Hindi nga. naman yan mga, di ba? Hindi naman yan Navy or may mga sundalo dyan. yan. So, ay. Kaya nga, ayun ang hirap po sa digmaan. Ang daming Correct. casualties of war. Yes. Lalo na yung mga inosente. Yes. Ay nadadamay Nagtatrabaho po. lang. Gusto na nako. Samantala naman po, nasugatan ng 6 na tao matapos araruhin ng isang SUV ang 4 na sasakyan sa San Francisco Homes. Sa Barangay Narapuyan, San Jose del Monte, Bulacan. Makikita po natin sa CCTV video ang mabilis na pag-arangkada ng SUV. Aba, imuntik pa nitong masagasaan ng isang lalaking sakay na motorsiklo. Sa kuha ng dashcam, makikita ang pag-overtake ng SUV bago tuluyang sumalpok sa 2 motorsiklo. Sa lakas po ng impact, tumila po ng isa sa mga sakay. Ayon sa pulisya, unang binangga ng SUV ang isang tricycle na tumagilid sa kalsada bago pa araruhin ang 2 motorsiklo at isang nakaparadang multi-purpose vehicle. Kabilang sa mga sugatan ng driver ng SUV, kanyang kasama, mga sakay na motorsiklo at tricycle. Wasak ang harap ng SUV. Nagtamo rin ng matinding pinsala ang mga motorsiklo. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang 66-year-old driver na tumangging magbigay ng pahayag. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to properties. Ito naman ang ating showbiz pasilip ngayong Wasakan Wednesday, unang araw ng Abril. Happy birthday to my friend Cecil Ravelas. Happy birthday to you. Okay, anyway, Ann Curtis natatawa na lang sa patong-patong na tax. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging reaksyon ni Ann Curtis matapos niyang i-share ang isang quote tungkol sa pagbabayad ng buwis at simpleng lol. Laugh out loud lang ang kanyang naging comment dito. The biggest question in life. O ito, Ricky, can you answer this question? Why are you taxed on the money you earn, taxed again when you spend it, and taxed yet again on the things you own, even though everything came from income that was already taxed? May point si Ann Curtis. Oo, di ba? Agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Marami po ang nakarelate at nagsabing wala namang problema sa pagbabayad ng buwis, basta't
napupunta ito sa tamang paggamit at napapakinabangan ng publiko. Oh. Pero hindi rin nagpahuli ang ilan sa pagbibiro kung saan may nagsabi pa na kaya raw may buwis ay para sa mga nepo Aray ko baby po. na lalong nagpasiklab sa diskusyon online. Ang ilan umano sa nepo babies ay naglalabas o nagpapabenta na umano ng kanilang mga mahaling gamit sa online platforms, bagay na patuloy na pinag-uusapan sa social media. Sino kaya itong mga nepo babies Na nagbebenta? na nagbebenta na? Para makabili tayo. Para magbago, di ba? Oo. Grabe. At ang oras, alas 9:18 na po ng umaga. Ngayong Abril ay ipagdiriwang po ang National Pet Month na layong bigyan diin ang mahalagang papel ng mga alagang hayop sa ating buhay. Kabilang dito ang pagbibigay nila ng routine, companionship at emosyonal na suporta lalo na sa panahon ng stress. Kaugnay nito, nagtungo ang Team ASPN sa isang Pet Summit para silipin ang mga pinakabagong trends na tiyak na magpapasaya sa mga fur parents at kailang mga fur babies. Kaya panoorin po natin to. Magandang araw, Pilipinas! Narito tayo ngayon sa Ayala Malls, Manila Bay, kung saan muling nagbabalik ang Pet Summit Philippines, ang pinakamasaya at pinakamalaking pet trade show sa bansa. Imagine, 12 years na ito, 3 araw na magsasama-sama ang mga mahilig sa alagang hayop, ang mga pet owner at mga nangungunang brands sa industriya para ipagdiwang ang pagmamahal sa kanilang mga exotic, feathery pet babies. Kaya tara, samahan niyo ako! Sa Pet Summit, matutuklasan ang pinakabagong produkto at innovation sa pet care. Mula sa mga laruan, pagkain, hanggang sa grooming services, lahat ng ito ay tampok dito para sa ating mga alagang hayop. This caught our attention kasi very unique. So para siyang pastries, di ba po? Okay ma'am, sige po, tell us more about it. We have our beef Hector, meatballs, retardo, and cupcakes. So all the ingredients are given grade, tapos pet safe siya. O di ba nakakatuwa? Pastries para sa mga pets. At marami pang kakaiba at innovative na produkto ang makikita rito. Happy ang fur babies, happy rin ang fur parents. At kahit ako, talagang na-enjoy ang mga nakikita ko dito. Gano'n na po kayo katagal nagjo-join sa mga pet trade shows? Actually, every years, kami sa Pet Summit. So Talaga. every year, umabot ako ng 3 days sa work. Para Talagang for makatulong this- Sa Pet Summit. Oh, So doon okay. ako ka-dedicated sa Pet Summit. At hindi lang cute pets ang makikita rito. Dahil kahit exotic animals present din. Hindi naman po siya biglang nanunok daw. Okay. Dito. Oh my God, ang heavy. May pangalan po ba siya? This is Madonna. Madonna. Its name is Madonna, so female. Hello, Madonna. Welcome to Net 25. Ngunit hindi lang saya ang hatid ng Pet Summit. Layunin din itong itaas ang kamalayan sa responsableng pag-aalaga ng hayop at suportahan ang animal welfare groups na nagpropromote ng pet adoption at protection programs. Basically, this is our passion project. Right. This is not a business for us. Kaming dalawa ni May Domingo, we have our own businesses, so we organize events talaga. And Paws and Tails yung kay May Domingo, and mine is All for Pets. And we have our own communities as well. So how we do it is we combine our communities and combine our expertise as well to create Pet Summit Philippines. Yes, ma'am. So ano pong inaasahan ninyong impact nito ng ganitong event para sa pet care here in the Philippines? Definitely, sana more pet startups na businesses na makita natin. Kasi meron din tayo mga startups na nandyan sa may Abueva. We also would like to inspire everyone to think of how technology can be helpful as well for pets. So sana next year we can discuss as well how we can bring AI to pets. Actually, we want to inspire everyone to see what the future is like for animal care. And we're right there
with the trend. And so we support everyone's advocacy, especially animal welfare. And so talagang as in gusto namin makita what is next as well. Sa kabuuan, ang Pet Summit Philippines ay hindi lamang tungkol sa saya at shopping, kundi pati na rin sa pagtutulungan ng komunidad para sa mas maayos na pag-aalaga sa ating mga paboritong alagang hayop. Mula dito sa Ayala Malls, Manila Bay, ako si Jem Paxson, nag-uulat para sa ASPN. Ano sa palagay niyo? Ayan, May mga trivia ako. pets. Anong trivia mo? Sabi nila, hindi ko lang pansinin mo lang pag merong pet owner, lalo may mga alagang aso, magkahawig. Magkahawig, Yung oo owner nga. at saka yung aso. Oo, Halimbawa, nagiging merong... magkahawig. Diba? Oo. Halimbawa, yung isang aso may overbite, ganun. Oo. Pansinin mo yung may-ari sa kayo, ganun din. Eh, paano Or yung kung mga ang pet Bruno. mo, bulldog? Ayun na nga. Pero pansinin mo kang bulldog din. Ano bang pet mo, Ha? Pati? Monkey. Monkey. Oo, alam mo dati yung pinsan ko, may monkey talaga sila. Kamukha sa monkey? Hindi, doon sa labas ng bahay kasi may santol tree sila. Doon nakakadena. Oo. Tapos pag may dumadaan, talagang o tawag noon yung kinukuto, meron siya, yun ang trip niya nung monkey na yun. Kakainin niya? Ewan ko kung kinakain niya. Ay nako. Anyway, alas 9:23 na po ng umaga sa aming pababalik. Nako, interesting ito sa mga medyo may syuba-syuba. Mga gusto magpapayat. Gusto magpapayat. O di ba? O medyo yung mga siguro iniisip nila anong bagong alindog ang gusto ko ngayong balik alindog. Balik alindog. Ayan. Makakusap po natin sa aming pababalik si Dr. Mia Fojas. Siya po isang endocrinologist at clinical associate professor at the University of the Philippines, Philippine General Hospital. At past president rin siya ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:26 po ng umaga at kasama na po natin from live from Cebu, Baguio. From Baguio. Via Zoom. Buti pa si Doktora na sa Baguio na. Si Doktora Mia Fojas, isa pong endocrinologist at clinical associate professor at the University of the Philippines, UP PGH Hospital at past president rin po ng Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Good morning po, Doktora Mia. How are you today? Good morning, Doc. Good morning, Miss Patty and Miss Ricky. Good morning. Mainit na umaga ngayon sa Baguio. Mainit ba ngayon? Oh, mainit daw sa Baguio. ganun. Summer na talaga. Mas mainit sa Manila pero it's not as hot as, grabe. Oo, but I still envy you. I love Baguio. Anyway, Doktora, kami po ay napatawag dahil nga ito, ang ganda, no? May bagong study na nahanap po nila. May connection daw between weight loss, yung drug sa weight loss, at saka mental health. So sabi nga namin ni Ricky, nga naman, come to think of it, no? Kung ikaw dati mataba ka, tapos syempre baka nade-depress ka dahil hindi mo masuot yung mga gusto mong suotin or for whatever reason. Tapos kung mawala yung timbang, di ba? Syempre may renewed confidence. So baka yung depression mo, imbis na maging depression na, maging happy ka na. So what is this study po that they found that there's a connection between weight loss drugs and mental health po? No, it's just one weight loss drug. It's actually a drug for now, it's in the Philippines, it's semaglutide. It's Ozempic Ozempic. for persons with diabetes. But at the same time, there's an upcoming drug. It's also semaglutide. It's a higher dose version of Ozempic. It's called Wegovy. That's a drug currently being talked about regarding mental health. Remember, persons with obesity and diabetes are actually affected with some certain mental health problems like depression and anxiety already. It just so happens that they found out that with the current medication, the semaglutide, this actually can decrease anxiety by 38% and depression by, I think, 44%. And some addiction, no? Yung nababawasan yung addiction for alcohol, gambling, etc. Not because of, yung halimbawa yung sinabi earlier na dahil nasusuot na yung mga damit. It's not as easy as that. It's because
the drug has some effects on the brain itself, no? Kasi when you do like appetite suppression, it has something to do with the reward system, no? So may tinatawag na dopamine. So it has effects on the dopamine receptors, kaya medyo gumaganda yung at least from the data, gumaganda yung mental health ng mga individuals who have obesity and diabetes and treated with this. Oh, so only for this particular drug pala. Wegovy. Akala ko, Wegovy, yung sabi no? niyang semaglutide, yung Ozempic. What was the second one na sabi mong it's already... Semaglutide, Wegovy. Wegovy, ayun. yan, Okay. oo. Yung mga popular kasi narinig ko sa mga friends ko, yung Mounjaro, hindi po yan kasama dito, doktora? Yung Mounjaro po kasi wala pa siyang published Clinical data test. on that. But so far, Mounjaro also has effects on the central nervous, the appetite area sa brain. But wala siya masyadong studies. Remember, Mounjaro has a different molecule kasi yan versus semaglutide. So Mounjaro has two hormones, yung sa GIP and the GLP-1. Semaglutide only has GLP-1. Mounjaro has more of the other one, the GIP. That has more effects on the fat cells, pancreas, etc. Ayan, actually, Patpi, doktora, bago pa yan naging uso nga yung Ozempic, that 3 years ago, nung nag-guest ako dito sa ASP and Patpi, may na-interview na po kami doktor. So I already knew na hindi yan parang yung when you inject, it doesn't have an effect on your physical here. Mental siya. Di ba tama, doktora, no? Parang meron siyang nire-rewire sa iyong brain. So it's not that, unlike other appetite suppressants, na merong epekto yan sa iyong sa tiyan or whatever. It starts with the brain. Siguro po, Doc, can you walk us through po kung ano talaga yung epekto ng GLP-1 sa utak? Kasi usually, iniisip nila, it will just suppress my appetite. But no, hindi alam po na nakararami na it starts really with the brain. The appetite suppressant starts with the brain. So, can you walk us through it po? Oo. Kasi doon sa loob ng brain, no? So may tinatawag na hypothalamic area. May iba't ibang areas doon na iba't ibang molecules na nagsasabi kung kailangan mong kumain, kasi gutom ka, at saka kung kailan busog ka na, kung kailan ka dapat tumigil, may parang switch siya. So, yung GLP-1 has receptors in the hypothalamic area. So, doon siya more of sa to stop. Dan doon siya banda sa mga molecules or sa mga neurons, sa mga nerve endings, neurons, na nakakasabi sa atin na stop na, busog ka na. So, doon siya sa area na yon. So, pero hindi yan diretso na doon lang, no? May receptors din siya doon sa may bandang tiyan natin, no? Na nagsasabi na pinapabagal ang galaw ng tiyan para mas busog ka kaagad. So it has several receptors in the body. It also has receptors in the heart actually. Kaya medyo parang bumibilis ang metabolismo ng unti, yung sa GLP-1 na yan. So kaya siya nakakapagpa-weight loss. But at the same time, yun na nga yung sinasabi natin with regard to mental health, in the same area na nagsasabi na satisfied na dapat yung body mo, nandoon yung nag-govern para sabihin na yung sa mga addiction, no? So kaya napapatigil niya or napapabawas niya. So doktora, if you are obese, 'di ba? And then you use this, itong mga GLP-1, itong mga semaglutide, whether it's Ozempic or Wegovy, are you going to be on it for life, or once you reach your ideal weight, you stop? And then what happens? Because you stop taking this medication, will you encounter mental depression again? Because wala na yung drug na yan, diba? That's supposed to tell your brain na you're okay or whatever. How does that work po? Okay.
What we don't want to happen is replacing an addiction with another drug addiction, okay? But the point here is that we are treating obesity, we are not treating mental health per se. And when you treat obesity, you have to realize that this is a chronic illness, similar to diabetes, similar to hypertension, similar to dyslipidemia or high cholesterol. So when you say it's chronic illness, there are certain maintenance medications. So it is supposed to be maintained, maybe decrease the dose, but it has to be maintained for a while until better molecules come along. As for us stopping that for obesity and diabetes, there's unfortunately, they regain two-thirds their previous body weight. However, it also depends on the difference. No? Kung sobrang mababa naman na ang na-achieve mo coming from super taas na weight, so hindi naman ganun nakataas ang narinig. However, again, nawawala yung suppression ng appetite kasi you stopped it. As for the mental health, we do not know yet because right now, this is just the data that we have, the observational data that actually patients with mental health issues would have a resolution of these symptoms. Okay, so wala pa no, wala pang guarantee Wala pang clinical data kasi. clinical data kasi baka ako ang worry ko lang baka bumalik di ba? I lost nga the weight because I stopped injecting, di ba? Baka ayan na naman yung neurons ko or whatever, yung sa utak ko bumalik na naman yung depression ko. Lalo ka pa ma-depress. Oo, Kasi lalo ka pang ma-depress. Iba daw yung timbang, babalik. What if yung depression mo, Yes, lalo pang correct. tumigil, Kasi these are just these are just observational studies and the causation hindi pa naman natin, the association lang to. Hindi directly effect. Okay. Ako naman, doktora, no, dahil alam naman natin, naging uso yung Wegovy at saka yung Ozempic as weight loss naman. So ito po ba, halimbawa, yung mga kung hindi ka naman prescribe, hindi po sa iyo prescribe ng doktor na magturo ka ng Wegovy at Ozempic, mararanasan mo rin po ba yung tinatawag nating health benefits when it comes to mental health? Or ayan lang po ay para sa mga prescribe? Halimbawa, wala naman po akong diabetes, pero tinake ko po ito para pampabawas ng timbang. Mararanasan ko rin po ba yung benefits naman po na recently ay nadiskubre natin, nadulot po ng mga gamot na ito? So far, the population that was studied were based on individuals with obesity and diabetes and nothing with regard to just mental health as a problem. Okay. So ma'am, ito rin po, natanong natin yan dahil nga po, even in Hollywood, I think it's super trending now, the Ozempic effect. Ayan, yung mga malulusog dati ng mga artista, sabi nga nila parang pumangit po nung nag-Ozempic. Oo, di ba? Talagang iba daw yung itsura, no? Mukhang bungo na daw talaga, tumanda. Yung paglakad nila, parang si Oprah, nabalita yan, na talagang iba na daw. Hindi lang siya tumanda. Yung walking niya talagang nag-iba daw. Ano po ba siguro, as a warning na rin, ma'am, no? Ano po yung... We have to make sure na these individuals kasi are not well guided when it comes to nutrition. So you definitely miss a lot of micro and macronutrients for those who have been prescribed those who have been taking the drug without any medical guidance. And aside from yung sinasabi niyo parang Ozempic face, no? Previously there have been reports of Ozempic mental health. So parang nilink din before na nagkakaroon din ng depression yung mga nag-i-inject. So medyo the data is varied. It's just that the published data currently, gumaganda yung mental health. Pero before, sinasabi nila nagkakaroon ng depression, anxiety because of the injectable. So again, we need to establish the real data, the real published data na telling us the mechanistic overview as to how this actually would happen and with more evidence. So, you have a follow-up? Siguro ma'am, ito lang, jumping off on that, if it's not prescribed for you, itong mga gamot po na ito,
baka bigyan po natin siguro ng warning yung mga nagbabalak na mag-take nito or magpatuloy po ng pagte-take nito. Ano po yung mga risks sa kanilang kalusugan? Kasi ang dami na po rin nababasa, di ba? Halimbawa, blindness, pagkaubos ng buhok, di ba? Even the muscle loss in the heart. Coming from a doctor po, para may credence naman po, ano po yung mga risks naman na pwedeng mangyari po sa mga hindi naman dapat uminom or mag-take ng gamot na to pero nagte-take po? Yes. We have to be especially worried among those who actually are getting the drugs online. Yun. Because there are several compounded medications and baka nalilink yung adverse events doon sa compounded version and not the real drug as well, no? The problem is, the real drug already has side effects. Like for example, pwede kang magkaroon ng acute pancreatitis dahil meron ka palang bato sa abdo. Pwede kang matay dahil doon. No, yung iba, suka lang ng suka, nagkakaroon ng electrolyte deficiencies, nababawasan ng sodium, potassium, pwede kayong mag-arrhythmia or pwedeng tumigil ang tibok ng puso nyo dahil dito. If you lose a lot of these, kakasuka po ninyo. Yung iba, pwedeng magkaroon ng, kung nagre-reflux na kayo dati, mas lumalala po yun. Tapos yung iba na may genetic problem na halimbawa in the families, let's say it runs among them na merong medullary thyroid cancer, which quite rare, but it can happen in some populations na it can actually aggravate the thyroid cancer that they already have in the family. So again, this is a drug. All drugs would have adverse reactions. It has good studies with regard to heart and kidneys. However, pinipili po ang kailangan nito. Hindi po ito para sa lahat. As for the hair loss, as for the wrinkling, as for the decreased sexual drive, it does happen especially among those who are not well guided with regard to their nutrition. Ayun. Doktora, ideally, no, should you be an adult to take this or you also prescribe it already to teens? Di ba? Kasi now there's a study na getting younger and younger yung mga obese, di ba? Yung mga bata, those who are feasting on junk food and all that. How young or how old should you be to start taking this po? For semaglutide, it has been approved for children with diabetes and obesity. Diabetes, at 12 years old and above. And is it expensive po, doktora? Baka kasi marami pong interesado, I mean, more for health concerns because they're obese or they have diabetes. But how much is this medication and how, it depends nga, no, how long you're to take it. But how much is this po? Mas mahal yung Mounjaro, but I can say, kasi iba, yun sa Mounjaro or tirzepatide, bawat dose, magkaiba yung presyo. As for Ozempic, it's only one price for all the dosages. So the price for one pen, isang pen will be good for 1 month. So once a week, so for 4 shots yon. Yung pen ha, walang vial sa Pilipinas at walang drops kasi yun yung online Nako. So yung pen na yan, that's about 2,700 pesos. Magkano po? 2,000? 8,700 pesos. Okay. Recently that I know of, 8,700 per pen. Good for 4, for 4 injections. 4 shots. Okay. Magte-take ka ba? No, I'm scared. Really, I don't like I mean, I've already learned to embrace my my fatness. Ito, doktora, sabi nga po nila, sabi ng iba naman, na ito daw mga gamot na ito, the Ozempic and the Wegovy, it's from the big pharma companies. Pero hindi ko po alam kung nabalitaan nyo that India came with the exact components and compounds for like a fraction of the price. Halimbawa po, yung mga pupunta po ng India or may mga contacts sa India, is it already safe to have this as an alternative? Remember that hindi pa siya off patent. So we do not, when it's on patent pa,
the molecule is not out there for you to make a new one. So again, for the different safety trials, this involved the real molecule. So cannot vouch for the generic ones or the compounded ones for that matter, because they are not supposed to exist in our country yet or in any other country. So again, it's not yet off patent. So whatever molecule that is available, hindi natin ma-reassure ang safety at efficacy. So meaning there are certain target weight loss. You have a certain percentage of weight loss na tina-target mo in 3 to 6 months. So we cannot reassure na at least 5% of your baseline weight will be lost safely in 12 to 24 weeks. So in line And of course, yung diabetes, kung makokontrol. Yes. So, Doktora, in other words, the only safe way to procure this is through a doctor, because you said nga not to get it online because online they sell vials, di ba? Dapat injection. So how would you know if what you're buying is genuine? So it has to be through the doctor. You cannot buy this over the counter, correct, doctor? It cannot be bought over the counter. You have to buy from the different legit drugstores. You have your Southstar, you have Mercury Drug, etc. These are more the legitimate ones, because also there is such a thing as a cold chain. When you deliver these injectable drugs, kailangan stable ang temperature para hindi sila masira. Remember, these are proteins, these are peptides, hormones. They are easily destroyed with varying temperatures. Kaya it's so hard even to deliver. So if you buy, do you have to keep it in your refrigerator also to maintain the temperature? Yes, unless you use it, you have to use it right away para pwede mo siyang iwan lang sa labas na pero yung temperature doon ay 28 degrees Celsius at least na room temperature. Kaya dito sa Pilipinas, pwede siguro dito sa Baguio, pero sa Maynila, hindi. Masisira siya. Mainit na, 30 plus na. Grabe. Yes. So, Doktora, any last words that you'd like to remind our viewers and listeners with regard to using itong mga semi-glutide na drugs na ito? Yeah. Ozempic and Wegovy are very good drugs for weight loss for those who also have diabetes. You definitely will lose weight. However, you have to make sure to purchase from legitimate drugstores. You have to consult your doctor. Kumonsulta po tayo sa ating mga doktor para po malaman kung ito nga ang tamang gamot para sa iyo. Kasi kung minsan, baka pwede namang oral medications lang for diabetes na makaka-weight loss ka. Mahal po ito, kailangan po itong i-maintain. Kaya kailangan po magkonsulta dahil hindi po natin gustong ma-experience ang adverse events. Baka naman po sa ating pagtitipid, lalo po tayong ma-admit sa ospital. So, kailangan po natin ng guidance ng ating mga doktor at hindi lang yan simpleng pag-i-injection sa sarili. Correct. Nako, okay. So talagang yan ang babala ni Doktora Mia talaga. Dapat legitimate, talagang kumonsulta sa ating mga doktor. Kasi nga, we don't know nga yung mga side effects, di ba? Kung anong mangyayari. Thank you very much, Doktora Mia. And I hope you enjoy your stay in Baguio. And have a restful long weekend. Thank you, Doc. Salamat po sa inyo at Thank salamat you. sa public service. Ayan po, si Doktora Mia Foas, ang ating endocrinologist. At ang oras, alas 9:47 na po ng umaga. Step back in time and walk down the historic Escolta, once the bustling heart ng negosyo at fashion sa Maynila. Sa araw nito ng ASPN, ating silipin panahong nagdaan at tuklasin kung paano naging iconic ang Escolta sa commerce at kultura. Paano nito hinubog ang modernong lungsod na kilala natin ngayon. Panoorin po natin ito. Matatagpuan sa lungsod ng Maynila ang isa sa mga pinakatanyag na kalsada sa buong Pilipinas. Ang tinaguriang Queen of Streets ng lungsod, ang Escolta.
Itinatag noong 1594 ang Escolta sa isa sa pinakamatandang kalsada sa Maynila. Hango ang pangalan nito sa salitang Kastila na escoltar, na nangangahulugang to escort sa Ingles o samahan sa Filipino. At kung ikaw naman ay gagawi sa escolta noong kasagsagan ng kasikatan nito, talaga nga namang mas mainam na may kasama ka sa iyong pagliliwaliw. Sa napakahabang panahon, naging tanyag ang escolta bilang sentro ng komersyo. Dito nagtayo ng negosyo ang mga dayuhang mangangalakal. Partikular, ang mga nagmula sa Fujian, China noong panahon ng galleon trade. Dito ibinebenta ang mga iniaangkat na produkto mula sa China, Europe at mga bansa sa Latin America. Pagsapit na ika-19 na siglo, naging business district ito kung saan itinayo ang pinakamatataas na gusali noong panahong iyon. Dito rin itinayo ang Manila Stock Exchange. Tumakbo rin sa Escolta ang electric tram line na tinatawag na Tranvia. Naging paborito itong pasyalan at pamilihan ng mga alta sosyedad noong mga panahong iyon. Noong 1930s, tinawag pa nga ito ng New York Times bilang Fifth Avenue of Manila. Nagsilbing pangunahing commercial district ang Escolta hanggang noong humina ito noong 1960. Nagsimula ang pagkasira at pagkaluma ng Escolta noong 1945 pa nang sumiklab ang Battle of Manila kung saan nasira ang malalaking bahagi ng Maynila. At noong 1960s, lumipat ang sentro ng pagnenegosyo sa ibang lugar, partikular ang Makati. Makikita pa rin ngayon ang ilan sa mga tanyag na gusali sa Escolta tulad ng El Hogar Filipino Building, Regina Building, Burke Building, Calvo Building, Natividad Building, Capitol Theater at Don Roman Santos Building. Nariyan din ang First United Building na isa sa mga natatanging gusali na naging tahanan ng ilang grupo at individual na pilit na binubuhay muli ang sigla ng Escolta. May pag-asa pa kayang maibalik ng Escolta ang dati nitong kinang at hatak sa tao? Ano sa palagay nyo? Oras, alas 9:50. Mamaya, sasabihin mo na naman, hindi mo alam kung saan ang Escolta, ha? Alam ko yan, kasi may very kanta good. Escolta, di ba? Ano? May kanta na parang may Escolta. May Escolta ba? Ewan ko Oo, sa'yo. may kanta yan. Hindi yung kanta, basta yung lugar, alam mo kung saan yung Escolta. Nabalitaan ko sa mga magulang Ito ko. na naman. Okay. Ayan. O sige, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Bakit ilan ka tumatambay dyan dati? Oo, kasi nga di ba saying nga before, nung may love bus pa, yung sa labas, sasakay kami ng pinsan ko, papuntang Escolta. Kasi pagbaba mo ng Escolta ng love bus, may isang tindahan doon na nagbebenta ng asado siopaw na ang sarap-sarap. Talagang pagkain ang Pagkain na pinupuntahan mo naman. doon. At ang pamasahe ng love bus noon was 1 peso 50 centavos lang. Air-conditioned pa. This was probably in the 70s. early 80s naman. 80s early naman. 80s. Ako naman, nabalitaan ko yun sa mga parents ko. Okay, sige na nga. Okay. Inanunsyo na po ni US President Donald Trump na maaring matapos ang gera sa Iran sa loob po ng 2 o 3 linggo. Ito kapapasok lang na balita. Sinabi naman po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na binago ng pinagsamang kampanya ng Amerika at Israel laban sa terror regime ng Iran ang mukha ng gitnang silangan. Lumabas ang komento ng 2 pinuno kasunod po ng pagsasabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa presidente ng European Council na nais ng Tehran na tapusin na ang gera kung magagarantiya ng mga kalaban nito na hindi ito muling sisiklab. Sa Lebanon, tuloy-tuloy ang pagpukpok ng Israel sa Hezbollah, ang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Inulat ng Health Ministry ng Lebanon na 7 ang namatay sa pag-atake ng Israel sa South Beirut at sa mga kalapit na lugar. Ayan. So, abangan po natin kung talagang magiging katotohanan na yung sinasabi ni Donald Trump na hopefully, no, in 2 weeks ay matapos na. By that time, magiging 2 weeks kung papasok na yung 5 to 6 weeks na. May extension yung 5 to 6 sinabi weeks niya dati. na. Nako, oras po, alas 9:53 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan pinusuan natin. Naranasan nyo bang magkaaberya sa pagbabakasyon sa ganitong panahon? Paano? Babasahin po
po natin ang inyong mga comments mula sa Facebook. Sabi ni Ranzil Azomre, Pabia, abirya na po ang plano dahil sa pagtaas. Cancel ang booking. ganun Hindi ba? natuloy. Sabi niya, kinancel na lang ano? niya. Oo, samantala naman, sabi naman po ni Jonathan Manabat, cancel ang lakad, mahal ang gas. Kaya nga maglakad na lang. Sabi naman ni Paris Swing, nabirya ako kasi wala po akong budget. Aray ko po. Ako. Parang hindi naman kasalanan ng mga ano yan, ng mga pantalan. ng mga- Pero ayun na nga, sana po kung ano man, whether team bahay nga or team gala, mag-enjoy na lang, mag-relax, di ba? Take advantage of this long weekend to recharge, refresh, reboot, ano pa ba? Re-energize. Ayan. Sabi nga nila, di ba, ang pinaka-importante ay magkakasama tayo ng ating mga mahal sa buhay. So siguro ito, panahon din tayo para magnilay-nilay, kung ano yung mga importante sa ating Magsama-samang buhay. manalangin. Oo, di ba, na matapos na itong aberya. Dahil ito nga, Patpi, I don't wanna be a fearmonger, no? Pero sinasabi nga, ang dami talaga analysis sa buong mundo nagsasabi, mukhang magkaka-lockdown dada. Ang tawag dyan ay energy lockdown. Kaya ipanalangin po natin na hindi po matuloy yan. Ayoko lockdown. I don't want to go back to pandemic ulit. Di ba, na-lockdown tayo? Huwag Pero naman sana. due to unavoidable and unforeseeable circumstances, paano po kung ang hawak na talaga yung mga world leaders na talaga natin ang magdesisyon. Kaya talagang sagot ngayon ay panalangin po talaga na matapos itong crisis. Huwag ka nga maging fearmonger. Fearmongerers. Okay, go! Ay, teka lang. Bago po magtapos ito, meron akong baon na mismo ang aking papel. Dahil ang haba ng pangalan ng mga kapamilya ko, hindi ko alam bakit. Happy birthday po kay Auntie Maria Cielo Soliven Baklig sa Liganan mula sa Cagayan. Ayan. Haba nga. Okay. Napakahaba po at tandaan po na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parti po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay talaga ay hindi patagalan. Kung hindi pa sarapan, kaya sulitin po natin. Tawanan po natin ang ating mga problema. Mag-food trip tayo na masarap, lalo na ngayong long weekend. Gumala kung may budget at gumawa tayo ng masasayang alaala at talagang sinasabi po namin, patuloy po tayong manalangin na matindi. Hindi na lang manalangin, matinding panalangin po talaga sana. So, samahan niyo po kami bukas dito pa rin sa Ano sa palagay niyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls! At mamaya po alas 9:30 ng gabi, walang pahinga po ang balita mo ng international news sa mata ng Agra International dito lamang sa Net25. Happy Wednesday! Wasakan Wednesday! Happy April 1!